Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, nakikipaglaban ang Pilipinas para sa kalayaan mula sa Espanya. Hindi alam ng mga Pilipino, may isa pang kapangyarihan na paparating. Ang digmaang Espanyol-Amerikano noong 1878 ay hindi inaasahang kinasangkutan ng Estados Unidos. Ang labanan sa Manila Bay ay naging mahalagang pangyayari. Natalo ang hukbong pandagat ng Espanya na nagbigay daan sa mga Amerikano. Ang tagumpay na ito, habang hudyat ng pagtatapos ng pamamahala ng Espanya, ay simula naman ng isang bagong panahon para sa Pilipinas. Para bang naghilahan ng lubid ang dalawang makapangyarihang bansa sa Pilipinas. Ang mga Pilipino na nagdeklara na ng kalayaan mula sa Espanya ay hindi interesado na mapasailalim sa ibang bansa. Ngunit, ang kasunduan sa Paris noong 1878 ang nagtakda sa kapalaran ng Pilipinas. Ibinigay ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos at inilipat ang pamamahala sa isang bansang nananabik sa sariling pagpapasya. Hindi naging madali ang paglilipat na ito. Ang pagdating ng mga Amerikano ay nagpasiklab sa digmaang Pilipino-Amerikano. Ang mga revolusyonaryong Pilipino na nakikipaglaban para sa kalayaan ay nahaharap ngayon sa isang bagong kalaban. Ang digmaan na tumagal mula 1879 hanggang 1902 ay madugo. Nagdulot ito ng napakaraming namatay sa magkabilang panig at ipinakita ang hindi matitinag na pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan. Sa kabila ng kanilang katapangan, natalo ang mga Pilipino. Ang pagkadakip kay Emilio Aguinaldo, ang pangulo ng revolusyonaryong pamahalaan noong 1901 ay isang malaking dagok sa paglaban. Opisyal na natapos ang digmaan noong 1902 kung saan ang Pilipinas ay tuluyan nang napasailalim sa kontrol ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano na napatunayan na ang kanilang kapangyarihan ay nahaharap ngayon sa mahirap na gawain ng pamamahala sa isang bansang uhaw sa kalayaan. Ang presensya ng mga Amerikano sa Pilipinas ay sinalubong ng iba't ibang reaksyon. May ilang mga Pilipino na tinanggap ang mga Amerikano bilang tagapagpadlaya mula sa kalupitan ng Espanya. Nakita nila ang potensyal para sa pag-unlad at modernisasyon sa ilalim ng patnubay ng mga Amerikano. Gayunpaman, may iba na tumingin sa mga Amerikano ng may paghihinala at sama ng loob. Nakita nila ang pananakop ng mga Amerikano bilang pagpapatuloy ng dayuhang pamamahala, isang hadlang sa kanilang pinaghirapan na kalayaan. Ang pagkahati-hati na ito sa mga Pilipino ay makikita sa kanilang mga kilos. Habang ang ilan ay nakipagtulungan sa mga Amerikano, ang iba ay patuloy na lumaban, ngunit sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ang mapayapang mga protesta, mga panawagan para sa sariling pamamahala, at ang pag-usbong ng mga kilusang nasyonalista ang nagpakilala sa panahong ito. Ang mga Amerikano naman ay nagpatupad ng iba't ibang mga patakaran na naglalayong patahimikin at pamahalaan ang kapuluan. Ang panahon ng mga Amerikano ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa lipunang Pilipino. Nagpakilala ang mga Amerikano ng isang bagong sistema ng edukasyon, nagtatag ng mga pampublikong paaralan at unibersidad. Ang hakbang na ito ay humantong sa pagtaas ng antas ng literasya at naglantad sa mga Pilipino sa kultura at mga mithiin ng mga Amerikano. Sumailalim din sa mga pagbabago ang ekonomiya, kasama ang pagpapakilala ng mga bagong industriya at mga gawi sa agrikultura. Namuhunan ang mga kumpanyang Amerikano sa pagmimina, agrikultura at infrastruktura na lalong nag-ugnay sa Pilipinas sa pandaigdigang pamilihan. Habang ang mga pagbabagong ito ay nagdulot ng pagunlad, mayroon din itong mga hindi magandang epekto. Lumawak ang agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Nahirapan ang mga tradisyonal na industriya ng Pilipinas na makipagkumpetensya sa mga imported na produkto mula sa Amerika. Ang panahon ng mga Amerikano ay isang panahon ng mga kontradiksyon, isang masalimuot na pagsasama-sama ng pag-unlad at pagsasamantala ng mga oportunidad na nakamit at mga kalayaang nabawasan. Ito ay isang panahon na patuloy na humuhubog sa Pilipinas ngayon.